Titig-isang sisi lang pala yun. Mapagpalang araw na naman mga kalapatids. So malapit-lapit na nga tayo magsimula ng race, kaya magsa-self-toss na kami ni Boss Tunying. Ayan. So magsusubo na rin kami ng vitamins. Ayan yung sinusubo nga namin vitamins. Oh. Tigat-tigatlo sila. Maghahagis kami ngayon or self-toss or self-training. Nasa 20 to 25 kilometers lang. So medyo malulam nga yan. Pero nagpapakita na yung araw. So time check tayo ngayon. Nasa pagka alas 7 na. Ganyan pa rin yung panahon na natin. So ayan, sige, subo mo na boss. So titingnan natin si Boss Tunying. Para sa buto, para sa dugo at para sa muscle ang sinusubungan nating vitamins para sa mga kalapate. Dito tayo sa kabila. 8 yan, 8 yung kalapate nga nasusubuan na yan, ano. Sige, kabisado ko yan. So ganyan lang naman. Hindi naman mawawala yung vitamins na yan. Nasa ilalim isa. So ganyan lang tayo magsubo. So pagka naman nagbigay tayo ng vitamins, para naman sa lahat yun, ano. So katulad nga ng sinabi ko sa bungod ng video natin, para sa dugo, para sa buto, saka para sa muscle. Dalawang batik na lang. Danda ka lang sa pag-uli, baka mapilay. Kunin mo yung nasa ilalim. Ayun. So yung isang panlaban pa natin nandito. Yan na lang. Ito yung isang panlaban natin. Yan yung isang bata dyan. Ayan. So hindi pa natin kinukuha, kukunin pa lang. Ay, ay. Oh, boss. Medyo tinututukan na natin to. Hindi ko man magawa yung pagtuto ko dati. Pero at least kahit pa paano talagang siseryosohin na natin. Sayang yung gastos eh. Sana magsitagal yung ibon nga nating nakabreed ngayon or na-breed para sa North Race na South ililipad. So yun na, mag-aagis na muna kami guys. Ay babiyahin na namin to para hindi na kami abutin ng tanghali. Dahil baka mabigla yung ibon nga namin at mahirapan umuwi pagka masyadong mainit na namin na hagis. So andito na nga tayo guys sa paghahagisan natin ng kalapate. Ayan si Boss Tunying. Sige, pawala mo na boss. Maganda yung pawalaan dito. Maliwalas. Parting San Miguel na yung pinagagisan nga namin. Saan na punta? Ayun. 2,000 years later. Pasok, pasok! So yan, naunahan nga namin guys. Kanina pa kami nandito eh. So nakapansin namin nagsibaba na. Pasok, pasok, pasok!
So sinanay ko na rin yan istikin para hindi na mahirapan si Boss Anthony na Pasok. magpapasok ng mga kalapate. Kasi mga nakaraang nilaban namin, hirap na hirap siyang magpapasok. Minsan alas 10 na napapakain. Pagdating ng ibon, talagang minsan alas 9, alas 10 siya magpakain. 7:30 to 8 hanggang 8:30 lang dapat napakain na yung ibon sa umaga. Ayan. Kaya ginawa ko ng paraan. Kasi alam niyo naman, di ako magiging tutok. Siya talaga magiging tutok dito. Kaya ginagawa ko ng paraan para mas madalian siyang mag-alaga. So, kasi nakaraan, talagang hirap na hirap siya. Pasok. Hindi masunod yung routine namin. Hindi katulad namin pag kami nag-alaga, talagang nasusunod yung routine namin kung anong oras yung pakain. Talagang yung kalapate sumusunod sa amin. Hindi yung kalapate ang sinusundan namin. Kasi siya, nung nag-alaga siya, ang nangyayari, yung kalapate nagpapasunod sa kanya. Kung anong oras gusto pumasok ng kalapate, ganong oras niya lang mapapakain. So ngayon, talagang gumagawa ako ng paraan. Kumbaga, ako nag-a-adjust kung paano gagawin ko para mapadali yung trabaho ni Boss Tunying. So yun nga ang naisip ko. Kailangan mapapasok ko ng mabilis. Magawa natin ng paraan para sa ganun masunod yung routine. Kung anong oras ang paronda, kung anong oras ang pakain. Hindi pwede kasing ang pakain nyo lagi 8:30. Tapos pagka nagparonda tayo, hindi mapapasok ni Boss Tunying. Ang naging pagkain ng kalapate, alas 9, alas 10, minsan alas 11 pa. So ngayon, mas nadadalian siya. So napansin ko naman yung mga kalapate talagang okay naman yung mga kondisyon, magaganda. Kasi sabi ko nga, nasusunod na yung routine na gusto nating magawa sa kalapate. Ayan. Ito, papasukin mo. Pasok. Dali. Pasok. Papasukin mo muna, mamaya ka na magpakain. Ayan. Pasok. So, aminado naman si Boss Tunying na mas okay nga yung alaga niya ngayon kaysa ng mga nakaraan. Pasok. So, kailangan lang talaga natin mag-adjust. Pasok. Yun nga ang sabi ko. Pasok. Yung mga sinasabi ko sa mga video nga natin, walang mahinang kabayo pagka magaling ang hinete. Pasok. So, kung magaling yung hinete nga, sigurado, kahit na mahina yung kabayo, gagaling yun. So, yun, hanggang dito na lang muna guys yung video nga natin. Nakauwi sila sa first toss nga natin. So, may isa pa. Ayun. Hindi pa natin ginagamitan ng mahabang stick eh. Kasi kung gagamitan natin yan, bubulabugin natin para ma-focus siya, bumaba. So, madali lang naman yan. Hindi pa natin ginagamitan ng sikretong stick nga. Stick ni Master Buten, yung mahaba. Tapos pagka ganun kasi ginagawa ko, binubulabog ko sa taas. Hindi ko hinahayaan na tumambay sila. Tapos pagka alam nila na lagi silang nabubulabog sa taas, laging dito na bababayan. Dito na. Kasi alam nila dito safe sila, hindi sila palilipar, hindi sila bubugawin. Kaya rumirekta kagad. So sinanay natin yung stick na ganito. Sa diskarte naman yan, yung stick na ginagamit ko na yan, huwag nyo babaguhin. Kasi pag binago nyo yung stick na gamit nyo, baka manibago yung ibon. Imbis na pumasok, maging mailap. So lilipad. So hanggang dito na lang muna guys. Sikasuhin ko muna yung mga alaga nga natin. Ingat kayo guys. God bless.